we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang dagkong mga balita karong Biyernes. Exclusive! Duha ka buhatan sa Cebu City girumbo tungod sa reklamong illegal investment operation. Inkwentro tali sa otoridad o mga sakop sa rebuilding grupo nakabulabog sa mga residente. Maestrong nakuhaan og video nga nanukmag sa iyang estudyante giimbestigahan. Og sa GMA Regional TV interviews, magamahang dancer nga TikTok sensation atong ila-ilahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kag mugtong kasaligan, kasantigan ug kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mainungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Girombo sa mga operatiba sa NBI National Capital Region ang usa ka call center sa Cebu City nga nalambigit sa illegal investment scam. Kini ang gitutukan exclusive ni Nico Sereno. Bit-bit ang search warrant girumbo sa taga-NBI NCR kining 4th floor sa usa ka commercial building sa Osmeña Boulevard. Target nila ang usa ka call center nga nalambigit sa gingong illegal investment. Dihang gikasa ang operasyon, naabtan pa mga empleyado nagtrabaho ni adtong higayuna. Matod sa NBI, upat ka mga Australian nationals ang mireklamo kay naka-invest sila og dulan sa 1.3 million Australian dollars o kapin sa 47 million pesos. Sa tabang sa international specialist sa cybercrime investigation, nakig-alayon sila og abogado sa Pilipinas aron magpatabang sa NBI. They scam foreign clients, all right, to give them investment and then get more details from the client for them to invest more. Apil sa miabag sa operasyon ang taga-Securities and Exchange Commission. Base sa dokumento nga nahuptan sa NBI, usa ka call center ang kompanya apan nasayran nga miapil usab sila sa investment operation. For as long as they have been issued a secondary license, for them to be authorized to secure, trade, sell, investment. Yung mga stock, shares, commodities, cryptocurrencies, and alike. Pero wala. Ang mga opisyal sa barangay na sorpresa sa operasyon sa kompanya nga walay permit gikan kanila. Alamang sa kasi watingay sila ni kuha pag last year. Wasan mi kabaw na adyo daing ani na operations jud na under sa mo ang kuan mo jurisdiction na mo nabihay na lang mi ba. Giaresto ang Israeli national nga usa sa nagduma. Atol sa operasyon, ang Australian crew nga nagdocument sa hitabo mipapaistorya pinaagi sa video call sa usa sa mga reklamante nga naglungot-lungot na kanila. Apan ang dinakpan wala motingog. They will suffer like you've done to us. You are scum. You are scum of the earth. You are not a human being. You deserve to rot, mate. Lakip sa girumbo kagahapon ang laing opisina sa maong kompanya dito sa usa ka business district sa Sugbo. Gitawag nila kining retention room sa transaksyon sa mga kliyente kundi lakip sa gisakmit ang mga computer units nga gigamit. Gisuwayan ang pagkuha sa habig sa mga empleyado apan wala nagpa-interview sa camera. Sa off-cam nga pakighinabi, may pipila nga miangkon nga mukumbinser sa mga kliyente nga mo invest sa platform. If the client is not interested, that script has some rebuttals in them na that eventually convince the client na baka totoo to, di ba? So, tinitrain talaga yung... Oo, tinitrain yung empleyado. Gikatakdang pasakaan o kasong kalapasan sa Securities Regulation Code ug Cybercrime Prevention Act ang langyaw nga nagduma. Lakip na ang 24 ka Pinoy nga mga staff. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Magtutudlo nga nakuha og video nga nanapad sa iyang estudyante nangayo na og pasaylo samtang ang DepEd nagsugod na sa pag-imbestigar sa insidente. Ani ang report. Kini ang pipila ka segundo nga video nga mikatap sa social media diin makita ang usa ka tinun-an nga gidapatan siya magtutudlo. Nahitabo kini sa Don Sergio Osmeña Memorial National High School sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Subo ni atong nakalabang Biyernes, Pebrero 16 sulod sa classroom. Ang nahitabo gikumpirmar mismo sa school principal. So it happened afternoon of Friday, 2024, and then we had already an audience with the parents for 2 days. At first, Monday with the father, and on Tuesday with the mother. So the incident report was already also crafted and submitted to the division office for further action. Subay sa hangyo sa mga nalabigit, dili lang panganlan sa Balitang Bisdak ang magtutudlo, ingon man ang grade 8 student. Daling nagpakisusi ang school head nga may padala usab sa incident report ngadto sa Department of Education Cebu City Division. Karong adlaw ipatawag sa usa ka dialogue ang gidikanan sa tinunan, magtutudlo kauban usab ang abogado sa DepEd, school principal ug ang guidance counselor. Paghuman sa tigom, wa na muluwat pa og pamahayag ang gidikanan ug ang magtutudlo. Apan gitugan sa legal officer sa DepEd nga nangayo og pasaylo ngadto sa mga ginikanan sa estudyante ang magtutudlo. Giangkon kuno sa magtutudlo nga nadala matud pa siya sa iyang gibati dihang nagpakita og dili maayong taras ang tinunan. The teacher sincerely asked for an apology. Okay, being a teacher, a leader in the community, he affirmed that he has committed certain act which is contrary to the prevailing policies in DepEd, which is to protect the welfare of the student. Matod sa DepEd nga katungod sa mga ginikanan nga mosangat og reklamo batok sa magtutudlo o katungod usab sa magtutudlo nga dipinsahan ang iyang kaugalingon. Gimugatan sa DepEd nga zero tolerant ang ahensya sa bisan unsang matang sa pagpasakit sa mga tinunan. Let it be emphasized that the Department of Education has zero tolerance policy with respect to any form of abuses, be it physical, mental, psychological, emotional abuse committed against our learners. Alang sa dugang lakang sa kaso, iduso sa DepEd Cebu City Division ngadto sa DepEd Regional Office ang tanang impormasyon nga ilang nahipos. Samtang magpaabot sa resulta sa investigasyon, makapadayon sa pagtrabaho ang maestro ug ilang siguraduhon nga dili mag-abot ang doroha. Ang tinunan ipaubos karon sa debriefing o psychosocial intervention. Samtang ipadayag sa school principal nga usa kini ka isolated case, way bating record ang magtutudlo kinsa nagserbisyo sulod na sa 27 ka tuig. At least we have to preserve the privacy, and at the same time, number one also is allow them to have fair na investigation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Natumbang usa ka traffic line sa intersection sa Mantawi City. Human nadasmagan sa pampublikong sakyanan. Ang insidente nakuhaan pa sa CCTV. Ang report ni Nico Serino. Kuha kini sa UN Avenue sa Mandaue City. Mabantayan kalit lang midasmag sa poste sa traffic light ang usa ka modern jeep. Gikan sa Lapu-Lapu City ug padung sa Mandaue, kundi mabantayan nga daw ni Sarasay una ang jeepney. Maayo na lang sab, nakalihay ang usa ka babay nga nagpondo sa Center Island. Nahitabo dihang nag-uwan-uwan usab. Posible ang dangog nga daan o ang kuan. Gabi na biya to basin giduka tingali ang driver. Ana. Ay, murag na nakuan man to murag ni swerve pa sakyanan. Gikatakdang patubagon sa danyos ang driver sa jeepney. Gi-impound una ang yang unit o gihold ang lisensya. Nakig-alayo na usab ang team sa provider sa traffic light system aron mapaayo kini gilayon. Auhag ni Rituya sa mga nagmaneho. Basa-basa nga awan-awan ang kondisyon sa weather. Kuan lang hinay lang gyud og padagan dahil magmatngon lang sa kanang kuan ba kanang
Pagmatngon lang yun nga, dili maabot sa ingon ana nga sitwasyon kay delikado kayo. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pagrasyon og tubig sa Bukirang Kabarangayan sa Talisay City. Nagpadayon kay ang huwaw anam-anam na gyud nga nabatyagan. Aksyon agad team ni Abag na. Anang report ni Femari Dumabok. Matag adlaw sud lang ning simanaha padung sa bukirang mga barangay sa Talisay City, dala ni ining mga sakop sa aksyon agad team kining duha ka dagkong container. Musulod og 1,000 liters nga tubig ang matag container aron maoy ipundo sa mga drum nga kuhaan sa irasyon sa mga naglinya nga mga residente. Nagkaminos na ang tinubdan sa supply sa tubig sa barangay Tapul ug naglakip na sa haklupan. Na may panahon yun mamang busy yung kay umpire, nya di man yun umpire kasaligyan nato pirmi kay na may mga sunog sa ang katangker sa nato naasad sa manipis, nagmagaway, yan Tapul yun mo ikinahanglan kay layo-layo mo yun dito ron tungos kay kita tubig. Samtang matod ni Alvin Santillana ang pangulo sa City Disaster Team, nga gikuha una ang water bladder o gilisan og dapo ka baril alang sa barangay Tapul. Amo tong i-pull out ang bladder kay we will test it here sa among opisina and then we will replace it with drums no kay that area is really in need of water storage no. So butangan na mo dito storage nga mga baril and then sudlan na mong tubig para dito na lang magtimba ang mga atong constituente kay aron dili ba usik ang oras nga maghuwat ang atong water tanker. Kaduha o katulo matag semana usab ang pagrasyon gamit ang water tanker sa LGU. Apan gipanigurong dili magkaapiki kun adunay sunog dugang ni Santillana. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tungod sa nasinating sunod-sunod nga mga sunog diin kapinsa na po ka mga panimay ang naugdaw, gibansay sa Talisay City Disaster Team ang mga pamaagi sa pagdumala sulod sa evacuation center. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan sa tanang barangay sa Dakbayan sa Talisay nga tinguhang ipaubo sa seminar training o simulation exercise alang sa disaster risk reduction and campsite management pilot barangay niini ang Biasong. Mga batang nangitaw inahan na apay high blood, mabdus o dagadang hulagway nga giatubang sa matag saksyon dinhi sa evacuation center sa barangay Biasong. Usa lang kini sa kasagarang mga eksena nga makita sa unang pipila ka oras nga buksan ang evacuation center kun adunay sunog o guban pang kalamidad nga masinati sa usa ka lugar. Umanusab nga tulo na kay gayon ning tuiga nakasinati og dako-dako nga sunog ang Dakbayan sa Talisay, din sobra 20 ka pamilyahan ang apektado. Sa maong simulation exercise, mabansay og masuta ang kakuwangan sa pagmanage sa barangay sa mga biktima man sa sunog o katalagman. Usa na usab diini nga mainat pa ang pasensya sa mga barangay official ug staff. 3 days training, this is a disaster risk reduction management and camp management kung unsa ilahang nakatunan. So this training focuses on preparation. So sa wala pang katalagman, at least kabalo sila unsay angay nila pangandamon. Ug unsa pud ang ilahang rules and responsibility sa barangay nga dili lang puro tanan nga ari lang sa LGU Talisay, ari ni Mayor or sa disaster office. Mahibawa ng sab kun haom ba ang gitaganang evacuation center sa mga panginahanglan sa mga biktima. Daghan jud kuwang organize, unsa pag-organize, unsa pag sa pag-opening and pag-closing. Yes. Why gali? Why IDP karon nga nag-hysterical? We don't have evacuation. Yeah, multi-purpose. Kini nga lugar manggod is some kind of rural kanang urban poor. Nga di siya kay dako, di siya fit ba for kuan. Mao gina mo pinaka primary nga problema karon. Hopefully by this year masugdan na sa atong
administrasyon sa mayor. Gihangop kaayo sa mga residente sa barangay ang maong pagbansay. Mas kampante jud ko anak nga naatay additional knowledge bahin ng mga kuan sa na panahon sa mga kalamidad ba naatay kahibaw-an yun. Lantinguha sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nga karong July nga maoy Disaster Resilience Month, mapaubos na gyud sa pagbansay ang tanang 22 ka mga barangay diha sa Dakbayan sa Talisay. Lan? Okay, daghang salamat, Femary Dumabok. Usa ka bag-ong gibuksan nga bar sa Mandawi City gireklamo tungod sa palisiyan ini sa pagpason sa mga transgender. Ang City Hall mususi sa maong insidente. Ang report ni Nico Sereno. Mag-enjoy ug mag-relax unta si Jana Fernan ug iyang mga higala sa usa ka bar sa Mandawi City kagabi. Apan na sorpresa sa trato kaniya sa pagsud pa lang. Una kuno siyang gisultian nga dili pwede musud ang mga transgender. Apan pagkataod-taod, gibalikan pagpahibaw nga makasud ra di ay ang transgender basta dunay reservation sa VIP table. What if dili ka kuan og VIP so dili na pasudlon? Bawal ka kay trans ka. Kauaw ka ayo sa part pa nga. Arangan kay mauni kay kanang trans murag dili gyud siya mao. Nahinayon man tuod sila sa pagsud apan aminadong nawala na ang gana tungod sa palisiya sa establishmento. Nakig-alayon siya sa taga City Hall kay naglaraw nga moduso og letter complaint. Ang mapansin o lihupon sa nila kay dili jud siya makiangayon ba kanang discrimination kaayo na mo mga LGBT pa members na inana galing nga in town if naa sila mga issues ang akong outfit maura gyud ni BA. Kaya naka-rubber shorts so dili in town ko hardbat now. Sa text message, gipahibaw ni City Treasurer Regal Oliva mususi ang Dakbayan sa maong insidente. Paeksplikahon ang tagduma kabahin sa palisiya nga gipatuman. Samtang gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa maong club apan wala mutubag sa among text, chat ug mga tawag. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV interview, the newsmaker kauban ng mag-amahan nga dungang misayaw nga gi-heart sa mga netizens. We have this afternoon Engineer Ninia Marie Labos ug ang 70 anyos nga dancer niyang tatay nga si Tatay Efren Labos. Engineer ug Tay Efren, unsay reaction ninyo sa dihang nagsugod na ug kadani ang mga netizens sa inyong mga dance tandem? Actually, na-happy gyud me, na-shock, nahibong. So like mixed reaction na gyud kay wala murag out of kuara mong good boredom ba. Then mas na-touch pud me kay nay mga OFWs na nag-chat nako na nawagtang ilang stress kay nagtanaw sa amo ang mga videos ni Papa kay nalingaw gid sila ni Papa. Makalingaw sa gyud ay Engineer ug Tatay ang istorya likod sa inyong viral video ug karon unsay mensahe ninyo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw ilabi na sa atong mga ginikanan ug ngadto na sa ilang mga anak. Kitang pamilya magminahalay jud ta niya. Kung naa problema kung nakataw ang problema, di ba? Ingon ni ko, nakatawa ng problema. Ayaw, kay musamo tagkabuang na. Ang problema sa yawe, kay mura nagsingot ang problema. Hindi kasingot ni mo sa tao, sarpohe na huwag ka ng problema. Daghan kayong salamat Tatay Efren ang Engineer Ninia, padayon sa pagsabwag o good vibes. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mukapin sa usa ka milyon ka pesos nga salapi ang nakuha gikan sa kagamitan sa mga nakalas sa natagak ka truck sa barangay Balwang, Mabinay, Negros Oriental. Apan ang sling bag sa usa sa mga survivors nga adunay sulod nga 50,000 pesos.
wa pa mauli. Si Luan Merondina sa report. Niadtong Miyerkules sa gabi, nag-abot sa Mabinay Municipal Police Station ang tanang mga kabanay sa mga biktima sa nahitabong disgrasya. Gawas nga miabag sila aron makuha sa kapulisan ang identity sa tanang namatay ug nangaangol sa aksidente. Giuli usab ngadto kanila ang tanang mga kagamitan sa mga biktima nga nakuha sa rescue team nga miresponde sa dapit. Matod ni Police Major Nelson Lamoco, hepe sa Mabinay Police Station, nga ang mga barangay officials ang nakahipos sa tanang mga gamit sa mga biktima o giablihan lang ang sako nga gisudlan niini dihang nasiguro na nga may presensya sa mga kabanay sa matag biktima. Kanang kwarta nga gisulod nila sa ato, mga clutch bag dito nila ituan. Ang gagwardya na naman actually ang barangay official, ang pulis na si Kanser na, tatanaw na, transparent, kigitutan na sa lamisa. Dugang nila Moko, ang usa sa mga anak sa tag-iya sa truck, ang miihap sa kwarta nga gisaksihan sa tanan. Sa kinatibukan, miabot sa 1,135,200 pesos ang nahipos nga salapi gikan sa mga kagamitan sa mga biktima ug nauli kini ngadto sa ilang mga kabanay. Bahid-bahid man na sila silang kwarta sa kwan, pagkuha sa mo. Pagumang sa ihap dia sa police station. Okay. Actually, ang leader nakatat ang pinana sa mga kwan. Apan wa mauli ang sling bag sa usa sa mga survivor sa disgrasya nga si Giovanni Flores nga matod sa iyang asawa nga si Jovelyn may sulod nga 50,000 pesos aron unta ikumpra og buhing baboy. Matod ni Jovelyn, didto ang iyang igagaw sa police station dihang gi-turn over ang gamit sa mga biktima apan wa malakip ang sling bag sa iyang bana. Si Giovanni ang usa sa duha ka mga survivors nga wa malakip sa pagkatagak sa pangpang dihang nahug ang truck nga ilang gisakyan kay nalagpot siya sa babaw nga bahin haduol sa karsada. Ang nakapunit ko dito una atong sa mga nalabay sa ubos, ma'am, ang katumang konsihal, mamay unang nakapunit atong mga naasubos. Ni akong husband, pero mas babaw dapit na ito na italipunan. So, lain ang naka-rescue niya ato. It's either outsider ang naka-rescue niya ato. Imbis mo tabang, wala ko kabaluog. Sa pagkatabangan kay wala man ang iyang gamit. Midangop da si Jovelyn sa barangay, sa mga pulis ug bisan sa tag-iya sa Panimay haduol sa dapit na hitabuan, apan wa usab sila makahibaw. Gikatakda nang operahan sa mosunod nga mga adlaw si Giovanni aron mabutangan og metal arm brace ang tuong bukto niya nga nabali. Misaad ang lokal nga kagamhanan sa Mabinay nga moy moabaga sa gastuhan niini. Gawa sa pagpamaligya og mga buhing baboy ug baka, habal-habal driver usab si Giovanni. Busa naglibog na ang iyang asawa kun unsaon pagbuhi ang ilang upat ka mga anak nga karon anaaman sa hospital ang iyang bana ug nahanaw ang ilang salapi. Libog akong ulo mga tao na mo pag-survive sa daily naman ang kay after ani. Problema man dyan ako na after ani. Maong yun. Kay sira man ang among isa-isa. Pero pa na nabuhi para namo. Sa mga buot mo tabang sa Baneng Flores o baka nakahipos sa sling bag ni Giovanni, mamahimo silang makontak sa cell number 0963-007-6685 pinaagi kang Jovelyn Flores. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sunog miog daw sa kapin 40 ka mga Panimay nga sagad ginawa sa light materials sa barangay Kugon, Ormoc City. Ang report ni Mark Richie Abelia. Kilamoy sa dakong kayo ang mokapin sa 40 ka mga panimalay sa sunog nga miulbo sa Puro Crisantimum, Barangay Kugon, Ormoc City. Gialarmahan sa kabomberohan ang sunog kagahapon pasado las 7 sa gabi nga giisa sa third alarm o gideklarar kini nga fire out pasado las 10 sa gabi. Matod ni Fire Chief Inspector Darren Baklian nga sagad ginama sa mga light materials ang mga panimay maong daling mikatap ang kayo. Sa inisyal nga investigasyon, nabiya ang kandila ang posibleng hinungdan sa sunog. Dugang niya nga mas nakapalisod sa pagpaong sa kayo ang kahagipot sa agianan. Ngayon sir, based doon sa ating mga investigator sir, lahat ng mga witnesses, yung mga nakakita, nagtutumbok talaga sa isang direction sir, doon sa certain na balay. Then based doon sa initial findings na daw mga nagkandila kasi may possible na burnout. Pero burnout o wala talaga ay suga. Hindi pa malaman ng mga neighbor kung
kanusa nagsugod na wala na silang. Nagbilin kini og danyos nga moabot sa 774,000 ug kapin sa 200 ka mga individual ang apektado. Kasamtangang gipahimutang ang mga apektadong pamilya sa covered court sa Barangay Kugon ug Doña Feliza Mejia. Giandam na usab sa Ormoc City Social Welfare and Development ang mga tabang alang sa nasunugan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Pawikan nga na-rescue sa Zone 2, Barangay Puaya ni Antong Miyerkules sa buntag, namatay na gyud. Matod ni Jocelyn Abayan, Environmental Specialist 2 sa Senro, Lapu-Lapu City nga hapon ni Antong Miyerkules nahiling sa usa ka veterinarian ang naasoing pawikan kon green sea turtle. Apan pagkagabi inana namatay gyud ang pawikan nga gibanaman ang ana sa 50 anyos. Ang pangidaron nakitaan man og mga cyst ang kapay ug ang mata nini lakip ng haduol sa kinatao. Apan gusto makasiguro ang veterinarian sa hinungdan sa kamatayon sa pawikan, hinungdan nga gipaubos nila kini sa necropsy. Mga kapuso, subling masinati ang medyo ubos nga temperatura sunod semana kay gipanglantawan nga bubalik ang hanging amihan karong Domingo matod sa Pag-asa. Apan dili na sa makabugnaw ang hangin ini nga nasinati sa katapusang semana sa Enero og didto lang usab kini makaapekto sa Luzon. Samtang karong weekend ilabi na sa Domingo sunod sa panag-abot unya sa hanging amihan og easterlies makasinati og pag-uwan ang Southern Luzon og Eastern Visayas. Matod sa Pag-asa, nunod sa padayong presensya sa strong El Nino, posibleng sayo na matapos ang amihan season karong tuiga. Sa pikas bahin, ang nasinating pag-uwan kaginabuntag dinhi sa Subo, mugna sa presensya sa easterlies kon ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko nga mao'y nakaapekto karon sa dakong bahin sa nasod. So atong dry hot season expected kung sayo ma-terminate ato ang amihan, so sayo sad magsugod ato ang dry hot season. So with the effect of El Nino, so natay taas nga chance sa mga extreme na conditions sa temperatures karong dry hot season. Gibuhian na ang driver sa trailer truck nga napriso human makarigis patay sa usa ka 27 anyos nga seaman nga nagmaneho og motorsiklo kagahapon sa buntag. Base sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, nagkasabot na pamilya sa biktima o habig sa driver. Gikalarma na sa traffic management kay base sila natala ang mga insidente kagahapon. Mao'y ikaupat nga adunay nakalas gikan sa Enero o karong buwana matod pa sa hepi sa City Duda nga sagad sa disgrasya nga naglambigit sa mga motor rider nga nagdali. Sama na lang nining nahulikam kinsa ang motorista ni Suway sa pag-beating the red light na kaigo na hinuon niini sakyanan nga anaa sa tunga sa dalan nga pa-left turn na. Matod ni Joy Tumulak nga bisan daghang traffic enforcers o traffic signs ang ibutang anaa gihapon sa driver luwas nga pagmaniho niini. Ang magkapamino sa disgrasya mismo gid ang driver hintundan. Kay mag-unsa man ang atong enforcer nga naa sa atong mga kadalanan nga mismo man ang mga motorista mao'y kontrol sa ilahang sakyanan. So tingali ang ilahang yung kauglingon nga magmatkon sa kanunay ug andam kanunay sa ilang pagmaneho. Aron matabangan ang ilang sektor, ang mga negosyanteng PWD sa Mandawi City gapaubos sa pagbansay-bansay aron mas mulambo pa ang ilang panginabuhian. Ang report ni Nico Sereno. Gipaubos sa 8 ka adlaw nga training kining 28 ka mga PWDs sa dakbayan sa Mandawi, kabahin sa pagpalambo sa negosyo ug paggamit sa teknolohiya. Sa pagduaw namo, gibansay ang mga partisipante sa digital business training sa ilang pag-liquidate o paglista gyud sa tanan nga mga expenses sa ilang small business. Tinguha sa training, matabangan sila aron mas mudako pa ang negosyo. Ang atong mga PWD will become economically productive. We help them to capacitate on how they sell their products in public. Ang mga partisipante una nang nahatagan sa syudad og puhunan pagsugod sa negosyo. Tagalain-lain nga barangay og background, bisan mga virtually impaired, lakip sa gibansay aron matabangan. Nagduma sa kalihukan ang partner nga NGO gikan sa kauluhan.
Tinuturo na rin po dito yung paggamit po ng mga e-commerce website and yung mga mode of deliveries po. Ayun po. And then, we also discussing about branding and how to create their own logos by using the different applications po. Ang mga partisipante nalipay sa ilang nakatunan sa maong programa. Nanunga-tunga pa sila sa 8-day training period apan usa sa gusto sab nila nga mahibaw-an pamaagi aron pag-market online sa ilang mga baligya. Tarungon jud ang kanang pagda sa negosyo kanang kuha ako ato yung makuha ang kanang singanana ang kanang ang atong ganansya ba. Makaganansya gyud ta. Talo na kanang naman mi gitudluan man mi diri. Ato unsaon bago pa ni nagsugod ani. Unsaon pampalambo. Unsaon nimo pagdaan imo customer. Inahanlan nimo sila mabibihon para ano mo sila maabigin mo, inahanlan may mo upload. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bisan tinginit papan wala mo kumpiyansa aksyon agad team sa Talisay City. Panahon gipahimuslan pinagi sa paglimpyo sa mga drainage system sa barangay Linaw, Lawaan ug Bulacau. Napuno na usab kini sa mga basura nga mao'y nakabara. Gawas pa na puno usab sa lapok nga kun adunay kusugawan, mao na usab ang hinungdan sa pagbaha. Backjam sa usa ka road repair sa barangay Lahog, gisugda na. Human personal nga nagkaagi ang mayor sa Dakbayan, Mayor Mike Rama. Kahimtang sa kalsada nagdala og peligro sa mga motorista. Anang detalye? Uban ang project engineer sa construction firm nga gikuha sa MCWD. Gisusi sa mga opisyal sa Cebu City ang kalsada dapit sa Maracas sa Barangay Lahog. Ilang giinspeksyon ang road repair nga nakaapekto sa mga motorista ilabi na sa lugar nga adunay blind curve o subidahon pa yun. Ang partis kalsada ang gibutangan kaniadto sa mga tubo nga giagian sa tubig sa MCWD gikan sa lusaran apan dihang gitabunan na wa maayo pagkatabon maong gipausab kini sa pagpatrabaho. Mo na siya ang restoration karon nga gihimo. Road restoration na siya, dili na siya digging, dili na siya pipe laying. Naabot sa mayor ang problema busa gitahasan niya si Kunsel Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure, kauban ang mga opisyal sa DEPW, DPWH ug CCTO. Girekomendar sa DEPW nga ibalik ang naandan nga kondisyon sa kalsada aron luwas sa mga motorista. Gipasalig sa konduktor nga dalion ang pagtrabaho. Apan giilang gipasabot nga sa gabi ilang nila buhaton ang pag-repair aron dili makamugna og kahuot sa dagan sa trapiko. Uneven kayo ang kalsada, dagag mga reported cases nga na mga disgrasya. So mo nagpatawag og emergency meeting si Mayor na mo gabi and he ordered the immediate restoration and repair sa kaning guba nga dalan. Kung saan tayo inyong gikubkub, mo sa inyo iuli. Permit mo is 1 month lang. 1 month. So, kilala lang kaadlaw ang karopit sa 5 sa March. Sa mong concreting. Kauban si Clofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 5 ka mga ito ang sakop sa rebuilding komunista sa kapulis patay ato sa nahitabong enkwentro sa Purok Matinaw 2, Barangay Campagao, lungsod sa Bilar, Bohol. Ana ang report. Alas 6 kaninang buntag nahitabo ang sinukli ay sa bala dihang gi-serve ang warrant of arrest patok sa gitumbok nga leader sa mga rebelde ug sa iyang mga kauban. Ang masakop sa Bohol Provincial Police Office upan ang kasundaluhan ang mi-serve sa warrant of arrest. Adunay patong nga 2.6 million pesos ang leader sa grupo nga may subject sa warrant. Nahitabo ang enkwentro sa duha ka habig human matod pa misukol ang mga subject sa warrant of arrest. Milanat ang enkwentro og kapin sa duha ka oras. 5 ka masakop sa rebuilding grupo ang patay samtang usa ka pulis ang naigo sa iyang ulo og nakalasosab. Samtang laing pulis ang gidalas tambalanan human masamdan sa enkwentro. Human sa insidente na recover sa kapulisan og militar ang nakadiyang klase sa high-powered firearms. A joint enhanced military and police operation so Uplan Hagon sa Bohol. So ang Uplan Hagon sa Bohol mo na ang atuang counterinsurgency and anti-terrorism campaign plan sa Bohol PNP. So resulta kini sa pagka-enkwentro gyud sa
Bohol Party Committee. Ang buto-buto nakamugna og tumang kalisang sa mga mulupyo sa dapit. Gani adunay mga nihikling na sa sulod sa covered court, diin dali silang giatiman sa mga personnel sa DSWD. Na 30 minutes guro na akong video sir. Naanan may nibuto sa kilid doon sa among balay. Matong nanaga na. Samtang bibisita sa dapit, nahitabuan si Bohol Governor Aris Umentado kinsa miawhag sa mga rebelde nga mobalik na sa sabakan sa balaod. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo nga mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend!